Madayong adlaw Matinians, Abril 27, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug anya ang atong mga headlines. Library Appreciation Tour gipahigayon. DepEd Mati Milk Feeding Program gisugda na. Pinakaunang Youth Environmental Summit nagmalampuson. Matinian top 8 sa ECE board exams atong ilailahon. Mga estudyante sa Dorso nagpakitang gilas sa Siglakas 2024. Ug sa atong feature, Batang Weaver sa Pasalubong Center atong sayron. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa 2 hangtod 3 ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Nagmalampuson ang Library Appreciation Tour atol sa pagsaulog sa National Literature Month. Mga estudyante sa Sudlon Elementary School ang nahimong benepisyaryo sa maong inisyatiba. Si Jilbis Jean Patalingog sa report. Sa pagsaulog sa National Literature Month, ang City of Mati LGU pinaagi sa buhatan sa City Tourism and Promotions Office, kauban ang buhatan sa City Events Office mipahigayon sa Literary Inspiration Brings Reading Opportunities kon libro, usa ka Library Appreciation Tour alang sa mga estudyante sa Sudlon Elementary School kaniadtong Abril 19, 2024. Ang kalihukan gisugdan pinaagi sa paglibot sa Davao Oriental State University kon Bursu Library nga nagpakita sa mga estudyante sa nagkalain-laing koleksyon sa mga libro o kahinguhaan. Gisundan kini sa makalingaw nga mga kalihukan sama sa mga dula, coloring session ug short film viewing. Aron madasig pa ang ilang gugma sa pagkat-on ang matag estudyante nakadawatog educational set nga puno sa importanteng mga gamit sa eskwelahan sama sa mga color, lapis, notebook ug storybook. Sa pangutana bahin sa kaminungdanon sa pagpalambo sa literasiya ug pagbasa, mipahayag sa ilang tubag ang usa ka magtutudlo og school head sa maong eskwelahan. In this age of the digital age where almost everything we can know in digital world, especially in social media, literacy and reading is very important because it gives the students the knowledge for them to use in the future. Without reading and without the literacy level, students will not be competent, especially in the global framework in which it is almost every work now needs to have a basis in their achievement in their literacy level. Thank you. We are able to maintain the learners to maintain their reading capability, so we also promote peace. So they were able to learn more about literature, and so it able also them to recognize those people behind those literature, the authors, and therefore loving more about books, of course. So that's the importance of literature, and that's why we aim this, and we are very much thankful.
May paambit usab ang usa ka kawani sa universidad alang sa kamahinungdanon sa pagsaulog sa National Literature Month. Literature Month is very significant because it is the time that we can acknowledge the writers, especially those who are writers in poem and any literary piece. And with this month also we can celebrate how these works really helps us, not only for the young individuals, but of course in the lives of everyone. Ang Libro Library Appreciation Tour na pamatud-an nga usa ka malampuson nga paningkamot nagpalambo sa gugma alang sa pagkaton ug pagdasig sa mga batan-on nga hunahuna sa syudad sa Mati. Maayong salamat sa pag-imbita sa Mugdiri. Lipay kayo nga nakaadto mi diri. Kini si Jelbes Jane Patalingog para sa Ang Mati Karon. Gipahigayon ang pinakaunang Environmental Youth Summit dinhi sa Dakbayan sa Mati sa pagpanguna sa buhatan sa City Environment and Natural Resources Office. Tumong sa mong katikaran ang pagdani sa mga kabatan-unan nga makigtambayayong sa pagprotekta sa kinaiyahan. Si Nash Tiguelo alang sa dugang detalye. Bridging Ecosystems, Preserving Highland to Ocean Biodiversity, mao kini ang tema sa malampusong duha ka adlaw nga First Environmental Youth Summit nga gipahigayon sa City Environment and Natural Resources Office, kauban ng City Planning and Development Office, Local Youth Development Division, Federation ng Sangguniang Kabataan ug Hallmark Mining Corporation sa Minzi Visitors Information Center sa Dahican kaniadtong Abril 20 hangtod 21. Mitambong sa mga aktibidad ang mga student leaders, campus journalists ug mga madasigon nga mga youth advocates sa tibuok syudad sa Mati. Gipangunahan ni City of Mati Mayor Michelle Nakpilrabat ang unang adlaw sa aktibidad, diin siya naghatag og inspirasyon sa mga kabatan-unan. Kauban si City Enro ENP Jovelyn P logo ug uban pa mga personahe nga mipaambit og bililhon nga mga kahibalo kalabot sa kaayuhan sa palibot ug alang sa conservation and development ug solid waste management. Samtang ang mga personahe sa DENR naghatag usab og kahibalo mahitungod sa biodiversity conservation, pagprotekta sa landscape ug seascape sa syudad ug mga malung-tarong mga gawi sulod sa sektor sa pagmina. Sa ikaduhang adlaw, gisugdan sa mga batanon ang kalihukan, pinaagi sa cleanup drive ug gipaila sa resources speaker ang mga eco-friendly nga produkto sama sa marine eco sheets, fashion accessories nga gitawag og tresya, nga gigama gikan sa recycled plastic bottle caps ug uban pang upcycled materials nga makabenepisyo sa atong syudad. Samtang sumala ni Rafael Segovia, IDIS Partnership Building Officer, kinsa naghatag og panabot kung giunsa pagtabang silang organisasyon sa pagpasiugda sa limpyo nga tubig ug himsog nga watershed ug mga solusyon sa mga hagit sa kinaiyahan. Ang Earth Day usa ka tinuig nga kalihukan nga gisaulog sa tibuok kalibutan matag Abril 22 aron nipakita ang suporta sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Kini unang gisaulog kaniadtong tuig 1970 ug karon naglakip sa lain-laing mga panghitabo nga gitumong sa pagpataas sa kahibalo mahitungod sa mga isyu sa kinaiyahan ug pagpalambo sa malungtarong mga gawi. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Kapin 3,000 ka mga batang estudyante sa 54 ka mga tulungaan sulod sa Dakbayan sa Mati ang gipailawom sa usa ka bulang school feeding program sa Department of Education. Si Albert Louis Villar Jr. sa detalye. Gipahigayon sa Department of Education Schools Division of Mati ang ilahang milk feeding component of the school-based feeding program sa school year 2023-2024. Ang maong programa ng hatag og mga pasteurized milk products ngadto sa 3,119 ka mga elementary students sa 54 ka eskwelahan sa ilalom sa SDO Mati sulod sa 31 ka school feeding days. Tinguha sa maong programa na masuplementaran ang mga benepisyaryo, labi na ang mga undernourished children ug mga nutrients sama sa calcium, protein, potassium ug uban pa kay kini importante sa pagdako sa mga bata. Ang mga pasteurized milk products na gipang-apod-apod gikan sa Kalaparan Agrarian Reform Beneficiaries Association kon Carbena na maoy partner sa DepEd Mati sa ilahang giingong milk feeding program. Gipondohan sa DepEd ang maong programa og 1,837,091 pesos na unang dakong proyekto na nakuha sa Carbena.
Ang Carbena usa ka agricultural association nga ginatabangan sa City Agriculture Office inubadan sa Philippine Carabao Center sa tanang matang gikan sa pinansyal, management, production, delivery ug uban pa. Apil niini ang gidonar na luna sa Mati LGU na gitukuran og milk processing facility. Ang asosasyon gigahinan og 10 milyones ka pesos sa PCC pinaagi sa mga pasilidad para sa dairy buffalo production. Sumala ni Rose Antoinette Bangke, Agri-Industry Development Division Head sa Mati City Agriculture Office, na target sa Carbena na mo-deliver o 15,000 ka pakete sa milk bars sa sulod sa usa ka semana ngadto sa mga benepisyaryo. Last April 22, mo na sila last Monday kahapon, is our first delivery. So every Monday ang ato ang schedule for delivery sa ato ang DepEd na program, and we'll be delivering more than 15,000 pieces per week. So that's 3,119 pieces per week, per day, times 5. So mo total siya og 15,000 plus per week. Mao na siya ang gina-deliver every Monday. Tana all throughout Mati, from Mayo to Kabuaya. Padayon ang giingong programa hantod sa paghuman sa school year 2023-2024. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, Matinian top 8 sa ECE board exams atong ilailahon. Mga estudyante sa Dorsu nagpakitang gilas sa Siglakas 2024. Ug sa atong feature, Batang Weaver sa Pasalubong Center atong sayron. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, aninaw sab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Karong Mayo 1 sa tibuok Pilipinas, dili lang kini usa ka adlaw nga pahulay. Kini ang adlaw sa mga obrero kon Labor Day. Usa ka madasigon nga selebrasyon nga nagpasidungog sa mga haligi sa nasod, ang mga Filipino workers. Kini usa ka adlaw nga makasaysayang paghinumdom sa usa ka panawagan alang sa padayon nga pagpuswag. Busa, alang sa atong pangutana karong sa manaha, unsa sa imong hunahuna ang labing maayong paagi sa pagpasalamat sa mga obrero karong Labor Day. Tara, ubani kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Dapat dire nay dagkog sweldo ba para mga taga dire mo kuan dito sa laing nasod. Labi mga pelitonon ron, mahal. Eskwela pa. Samot ka krisis karon dire. Mas nindot siguro kung tagaan jud og programa or activities para pod na ma-recognize ug mapasalamatan ang mga OFWs. Pwede na atay programa na araw ng mga manggagawa. Oo, na may mga program na kanay recognize mo tag-isa na may mga paraffles ana or sama sa mga banda kay okay man kaita diri daghan pud mananaw, so kanang para gay o i-celebrate nato na murag pasidungog sa mga nagtrabaho, nagsakripisyo o para mo syempre para pud mo unlad ang atong syudad, ang atong probinsya, ang atong nasod, di ba? So ma-recognize ang mga sakripisyo sa mga nagtrabaho kay dili biya lalim na magtrabaho, di ba? Kunya ang panahon nato. So, at least man lang malipay ang mga manggagawa nato, ang trabahante nato, atong mga OFWs na nagbakasyon or mga former OFWs pareha sa mua. Magampo sa Ginoo tapos at taganog kuan mayong ugma ang mga tao. Okay, ang una na itong ikuan is ang itong pasalamatan na ito ang mga laborers, mga farmers, ug uban pa nga nagbuhi sa ito ang nasod Pilipinas. Kay tungod sa ito ang mga laborers, mga farmers, diha ta nabuhi. So, ihatag na ito ang dapat ihatag para kanila, labi na sa ilahang mga wages o mga ito ang mga sweldo alang kanila. Ihatag lang ang tama o patas na mga sweldo alang sa itong mga manggagawa. Ang atong pangayon nato sa kaitasan, Lord, tabangi kami, Lord, nga tagan mo kami sa maayong panglawas kanunay, kaming tanan na tao, nga gibuhi nimo sa ibabaw sa kalibutan.
Daghang salamat Lord kining kapon karon. Maghanda lang sa kanang ginagbay mga celebration. I do believe that by giving them gift or token of appreciation, something like that, or even cards, or simply saying thank you for your effort, for your labor to sustain and to support your family and to support the economy of our country. Unta ma'am sa ilang pagpanarbaho na maayo gihapon, maayo ang dagan sila panginabuhi. Unta nga walay kasamok namo, okay gihapon ang panaguban. Pinaagi sa atong paghatag sa ila og pahalipay. Siguro kanang sa ilang kakapoy, malipay pud sila nya tagaan nato sila og kanang maayong kanang maayong pagtagad o dili nato sila iingon na kay tungod kuan sila. So dapat fair lang tanan. Uhog mo ka na ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilvis Jean Patalinghog. Amping! Top 8 sa gipahigayong Electronics and Communications Engineering Licensure Examination ang usa ka Matinian kinsa usa-usab ka cancer survivor. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Jasmine Tia. Also, an important thing is to believe, Johnny, ang isa sa mga nakatabang sa kuha is to believe because the first step to actually doing something is to believe that you can, diba? Mao kini ang mga gituuhan ni Byron John Giliana aron mag-top 8 sa bag-ong gipahigayon na Electronics and Communications Engineering Licensure Examination kaniadtong Abril 17, 2024, diin siya nakakuha og 87.50% na rating. Apan gawas ani nakalampusan si Engineer Byron usasab ka cancer survivor human ma-diagnose sa non-Hodgkin's lymphoma kaniadtong tuig 2022. Gawas sa maong sakit ug pipila ka mga chemotherapy sessions, wala kini nagpugong ka Byron ug siya mipadayon sa iyang pagskwela. Migraduar siya isip cum laude sa University of San Carlos kaniadtong bulan sa Enero karong tuiga. Start of 2022, I got an X-ray, darabot sa mati, and nakita nga na tumor. So, at the beginning, nawadan ko pag-asa kay, of course, cancer is a very long journey of treatment. Something to share with you, I did a finals and midterms while I was in the hospital. Sa una pa lang nakitaan na og dakong potensyal si Byron ilabi na sa natad sa matematika, isip usa ka math quiz bee champion ug valedictorian sa Immaculate Heart of Mary Academy. Gisaysay sab ni Byron ang mga butang na naghatag og kadasig sa iya na makuha sa kurso na Electronics Engineering. I actually wanted to be a pilot. Ito nga time ha. Cool ba yung pilot? Pero the motivation was gusto na ako i-tour akong family in other places. I love math and I love the challenge that math gives to me. So I wanted to pursue something in line with that skill set. Para kaniya, lisod ang madiagnose sa sakit na cancer apan gibuhat niya ang tanan para makagraduate aron makatabang balik sa iyang pamilya. Una niyang tumong ang pagpasar sa board exam apan mibilib siya sa iyang sarili na kaya sab niya ang matap kini. So pick the most optimized learning schedule for you, which works for you. But always keep in mind to have the discipline and the hard work. It is very important to have the confidence na kaya nimo, to have that mindset. Mao nang I always advise na right before the exam, it's the best to relax. Although pwede ka mag-study, scheme lang ka, ayaw pag intense, kay it would make you more nervous and masira imong concentration. Samtang gi-share sab ni Byron ang iyang dakong kadaugan sa iyang pamilya ug sa ima community sa pagtabang sa iyaha sa panahon na iyang ginalabanan ang sakit na cancer. I want to take this opportunity to thank sa tanan na nagpray and supported me and who believed in me.
during my cancer treatment journey, especially the one with Byron initiative in IMA, and also the IMA Chance. All my accomplishments and achievements that I have, i-dedicate na ako sa mga tao, sa inyo, my parents, my relatives, for supporting me and for being with me through all my ups and downs. Si Byron usa ka testamento na magbunga ang kakugi ug pagtuo sa sarili bisan pa man og adunay ginaatubang na sakit. Inubanan sa tamang suporta, pagtuo ug pagpaningkamot sama ni Byron, kaya sab nimo maabot ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. You can't give your life more time, but you can give the time you have left more life. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Nagmalampuson ang pagpahigayon sa Siglakas 2024 sa Davao Oriental State University karong semana. Gipartisipahan sa mga Dorso students, apil na sab ang mga extension campuses niini diin maglaban-laban sa managlahing sporting events ug socio-cultural events. Usasab sa highlight niini ang ginaatangan na hiyas at Ginoong Dorso 2024. Si Peter Jan Buencamino sa report. Ang Siglakas usa ka tinuig na event sa Davao Oriental State University diin adunay managlahi ng mga sports ug socio-cultural competitions alang sa physical ug holistic development sa mga estudyante. Sumatotal mikabat sa 3,400 ka mga estudyante sa Dorso ang mipartisipar sa Siglakas karong tuiga, apil na ang mga extension campuses sa Banay-Banay, San Isidro, Baganga ug Katiil. Adunay 5 ka mga faculties gikan sa main campus ug 5 sa extension campus ang maglaban-laban karong tuiga na mao ang mga mosunod. Usa ka highlight sa Siglakas mao ang ginaatangan na Ginoo at Hiyas ng Dorso 2024 na gipahigayon kaniadtong Abril 24. Midaog isip ang Ginoong Dorso 2024 si Josh Eric Jelgis nagikan sa House of Phoenix, samtang si Tristan Grecia Taraya sa House of Pegasus ang gideklarang Ginoo ng Sining at Kultura 2024 ug ang Ginoo ng Palakasan 2024 na mao si Ian Carlo Calob nagikan sa House of Stallion. Samtang nakabot sa House of Pegasus ang titulo isip Hiyas ng Dorso 2024 na mao si Claudette Dapitanon. Si Angel Iligan sa House of Bulls ang gideklarang Hiyas ng Sining at Kultura 2024, samtang si Bebelyn Ferrell na ang gikan sa House of Kraken ang gideklarang Hiyas ng Palakasan 2024. Gawas pa niini, mao kini ang uban pang mga minor o major awards sa Hiyas ng Dorso. Samtang subay sa datos kaniadtong Abril 25, mao kini ang latest tally sa sports o socio-cultural competitions. Ang Siglakas o ang intramurals na ginapahigayon sa mga tulunghaan, dili lamang importante para sa paglingaw-lingaw o pagdevelop sa mga talents o skills sa mga estudyante sa sports, apan dako sab kini natabang sa mental health sa mga estudyante o ang pagpakita og sportsmanship sa matag usa. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Usa ka 7 anyos nga bata ang gikamanghaan sa katawhan tungod sa labing kahanas niini sa paghimo og mga bayong kon native bags nga maoy usa sa mga produkto didto sa Pasalubong Center. Kung kinsa siya, atong sayron sa report. Di kalidad na mga produkto nga gama mismo sa katawhan ang kanunay nga ginatanyag sa City of Mati Pasalubong Center didto sa Barangay Tagawisan ning Dakbayan. Apan luyo sa mabulukon nga mga souvenirs, usa ka bata ang labing gikabanghaan, human mahibalan nga usa siya sa mga naghimo sa maanindot na mga bayong, ingon man native bags nga gina-display sa Pasalubong Center. Si Karen May Baligya, 7 anyos,
ug usa ka grade 1 student didto sa Hilasio G. Itac Elementary School sa Barangay Mamali ang usa ka representasyon sa usa ka batang kugihan, determinado ug mahanas. Nagsugod ang interes ni Karen sa pagpanahi ug bayong sa miaging tuig 2023. My name is Karen Mim Baligya. Hello, good morning. Ako dahil si Janilyn Baligya. Nagahimo mi og bag na bayong. Naghimo ko sir niya. Siya nagatanaw siya sir, maibog man siya nag-deliver. Mukuan man siya halang kwarta sila mama mao nang maghimo mi mutanaw siya human makabalo na gyud siya kadugayan. Oh, mao na iyang ginabuhat. Muna karon deliver siya lula na siya magapadala kay nakabalo naman siya kadugayan. Kay mohilak man di nimo pakuanon. Di unta gyud ako pakuanon kay gamay pa siya ng eskwela. Gusto man jud niya sir. Una ako siyang kuan na kabalo siya. Sa usa ka adlaw, kaya ni Karen makahimo og 3 ka gagmay nga bayong nga nagkantidad og 50 pesos ug usa ka dako nga bayong sa kantidad nga 250 pesos. Ang kwarta nga maipon ni Karen dakong tabang sa iyang gasto sa pagskwela apan giklaro sa iyang inahan nga taliwala sa panginabuhian nga dala niini nga kahanas, kanunay nilang ginasiguro nga magpabiling prioridad ni Karen ang iyang pagskwela ug magahimo lang og bayong sa iyang bakante nga oras o kung kanus-an niya gusto. Ang kahana sa pamilya Baligya sa paghimo og bayong nagikan sa ilang mga kasinatian ubos sa mga skills development training sa Department of Trade and Industry kon DTI. Ako masturya sa iya na bisag bata pa siya, naging siya maayong example sa mga kabataan natin karon na magsikap di lang sa pag-eskwela kundi sa pagtabang sa atong mga ginikanan. Ang pasalubong center abli gikan Lunes hangtod Biyernes didto sa Barangay Tagawisan ug andam na moatiman sa mga bisitang gusto nga mopalit sa mga hinimo nga tatak matinyan. Anya ang atong dengue updates ug orden de hekutibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.